Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay at maligayang pagbabalik po sa aking munting channel, ang Kaagapay Mart. Please like and share po ng aking mga upload videos at paki-subscribe na rin po. Bali ngayong araw mga kaagapay, bibisitahin natin si Ate Elsa. Tagal-tagal na rin nung huli kaming nakita ni Ate Elsa. May pinabibigay kasi dito si Lola Jet. May pinabibigay po dito si Lola Jet. Ayan, may galab shoutout po kay Lola Jet and Lolo Hermes na USA. Nandito may dala tayong mga dilata, sabon, kape. Tapos merong isang na nakabalot. Yan, ito na yung huling ibibigay natin nagaling kay Lola Jet para kay Ate Elsa. Ayan, nakasalubong ko si Ate Elsa mga kaagapay. Papunta daw sana siya kay Nay Mirna. Hindi ko lang alam kung ano yung sadya niya. Ayan. Sabi ko, diretso ko doon sa bahay niya. Ayan na si Ate Elsa. Ito yung mga dala natin. Dito sa loob. Halos 2 araw din akong hindi naka-upload mga kaagapay. May mga importante lang po tayong nilakad. Ayan. Ano na kaya yung sitwasyon sa ngayon ni Ate Elsa? Hindi siya naglalakad. Ilang buwan na din kami hindi nagkita ilang buwan ko na din hindi nabisita si Ate Elsa na may dala. Pero minsan nagkikita kami pag napapadaan ako diyan sa kalsada nila. Hindi ko na sigurado mga kaagapay kung matutuloy-tuloy pa yung pagbisita natin kay Ate Elsa. Kasi mas nakapokus na tayo dun sa masigit na nangangailangan. Total, meron naman ng bahay si Ate Elsa na maayos. May hanap buhay naman, kanyang asawa. Pero hindi ko masabi mga kaagapay. Ayoko man magsalita ng tapos. Pero hindi ko sigurado kung kailan pa ulit masusundan yung pagbisita natin kay Ate Elsa. Yan, dito na tayo. Lapit na tayo kay Ate Elsa. Yan, maraming salamat po sa lahat ng viewers na walang sawang nanonood sa mga upload videos natin. God bless you po sa inyong lahat. Yan, ito na yung bahay ni Ate Elsa. Ate Elsa, magandang hapon. Diyan mo ito? Oo nga, naka-jacket pati. Naka-jacket pati ako. Ayan ang bahay namin ngayon. Oo. Parang may nabago. O dati lang? Dati lang. Okay. Pinalitan lang naman tayo. Nang? Bubong. Bubong. Saglit lang ha, wala kang mic. Ayan, napalitan niya ng ni Ma'am Nancy. Itong ano? Oo. Okay. Kaya, Kamusta ka naman? Ilang buwan na tayong hindi kaya nga, hindi tayo nagkita. Nagkikita naman tayo minsan. Oo. Pero yung pagbisita ko po sa iyo, buwan na ang inabot. Oo. Kaya nga, sabi ko, ay, nakakalungkot naman at di na kami nagkikita-kita doon. Sa likod, wala man lang. Sabi ko, hindi na yata ako pupuntahan. Taas mo konti yung mic mo. Ayan. Sabi ko, minsan nagbibiroan kami ni Ate Mirna, binibiro niya ako. Nagpunta dito kanina, Opo. nagsunog ng basura. Sabi ko, ganyan. Pag maaga kang magising para yung mga abubot mo dyan, didalhin mo dito ka na lang magsunog. Kanina, himala, maaga yun. Dala niya yung basura. Okay. At ayun naman, sinunog. Ay, nagtatanim ako kanina. Oo, pwede makita yung tanim mo. Ito si Wako. Hello, Wako. Nag-enroll pa lang yan, dito lang ngayon sa barangay. Ano na bang grade ni Wako? Ano na yan, 7. Grade 7. Ito yung tanim ni Ate Elsa. Oo, May dito. talbos.
May papaya. May papaya, may siling kalabasa. Ay, masarap ito, oh. Pag namunga, ito. Ay, meron ng bunga yan. Ano nga yan? Guyabano? Guyabano. Yun, may mga nakikita na ako. Meron na, oh. Ito ang hardin ni Elsa, ni Ate Elsa. Oh, ayan. May mga kalabasa ako, di pa namunga. Very good yan, Ate Elsa. Sabi ko, nakapabuhay ako ng malunggay, Kuya Mark, kaya tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ang tagal kong niya nagtanim. Sabi ko, bakit kaya hindi kaya nabubuhay ito? Ay, masarap itong gulay. Tama. Mahilig ka pa naman sa ano? So, Sa gulay, ano? Ay, kasi nakakabusog. Pag walang gulay, parang hindi ako nabubusog. Kung mga ano lang, sa gulay na ako. Tama. Kamusta man ngayon, Ate Elsa, ang hanap buhay mo? Ay, sa ngayon, Kuya Mark, bali yung mga ano-ano lang ngayon. Ay, wala na nga yung in-extrahan kong paglabada. Kasi siguro ay dinaanan naman din baga ng ano sa buhay. Ay, siyempre, yung mga problema, lalo na sa financial. Ay, sabi ko, ay okay lang kung hindi mo na magpapalaba ngayon. Sabi ko, andito lang naman ako. Kaya ang ginawa ko naman, naghahanap lang din ako ng iba pa. Pagkakitaan. Kaya sabi naman nga ng mga bata, sana kapag magbalik ka ulit sa pagtitinda mo kasi hinahanap ka na doon. Diyan sa Sa labasan? labasan. Binata na si Wako. Ay, dalaga. Ah, dalaga ba? Parang binata, laki ng katawan eh. Tangkad na pati. Matangkad na ata sa akin ito. Matangkad na nga. Oo. Kaya lang may body shape. Nagdi-gym ka siguro ano. May body shape yan, nagpapaganda. Anong balak po sana kay Nanay Mirna? Kanina nakasalubong po kita. Ay, titingnan ko kung anong ginagawa. Saka sabi ko, kung ano ulam na naman kako noon. Eh, galing yan dito, nag-aano siya ng pagkain. Ay, sabi ko, sa ngayon kasi, wala din kako akong pagkain. Okay. Gawa na nakakatrabaho pa lang bagayin si Aldin. Kuya Aldrin. Kaya, di mo nalaman yung na-aksidente yun? Ha? Na-aksidente. Kailan po? Nung January 15 yun, Tapos, June 15. Dalawang bisis namin yan, dinala yun sa hospital kasi yung una, akala lang namin. Si Kuya Aldrin po ba? Oo. Okay. Na-aksidente yun. Akala lang namin ay okay lang. Tinahi lang yung sugat. Kaya pala hindi naguho pa yung pagkamaga nun, ang pala naputulan ng buto. Buto? Oo. Yung isang daliri niya sa paa, putol yung pang-tatlo. Kaya inaoperahan siya. June 15 lang po? Nung January 15 pa nung mangyari. Tagal na pala, mga kalahating taon na. Naoperahan ba yun anak mga February siya naoperahan. Kasi pinabuksan namin yung sugat ulit. Ayun pala, tapos yung pina-x-ray namin. Kaya magdami ang gastos doon. Kaya sabi ko, hindi lang kako alam nung kung babalik ko na naman ulit yun kasi sa rep ay di pa kasi ako makamubun doon. Oo nga pala, Oo, kaya... Ano nga po palang balita doon sa rep? ko kasi yun, Kuya Mark, kaya ako na yun, gawa nung kahit mayroong kang PhilHealth, tapos ang ginawa ko yung malalabas na kami sa ospital, naghingi ako sa ng malasakit. Ay, SWD. Oo. Sa paglalabas kasi, sa professional fee, hindi pala doon covered. Sa anong hospital po yan? Sa probinsya lang nga. Nakita kami noon ni Kuya GM. Okay. Bali, nanghiram ako ng pera. Kaya yung rep talaga ko. Naibenta. Hindi naman, yun naman, sabi ko pag may perang, sabi naman sa akin, pag may pera ako na pwede kong, babalik naman ngayon. Ay, ko talaga. Magkano nga po ulit yun? 12,000. Ano yun, parang sangla o benta? Ay, parang ang bininta ko nga yun at pinilit ko man lang nga, ako lang naman ang nagpilit kasi kailangan kasi yung pera at naghiram ako ng pera. Dahil po doon sa na-aksidente si Kuya Aldrin? Oo, kasi malabas kami, wala naman kaming pambayad. Akala ko kasi covered na yung lahat. Ay hindi pala kasi yung doktor, yung mga sa professional, hindi sila natanggap ng mahantay pa ba ganong halimbawa, nagkahingi ako sa malasakit, hindi sila Ay, ngayon? Ay, noon? Hindi po saklaw ng yun? Hindi.
Yung professional fee? Mm. Alam ko pwede ka ma-zero balance doon eh. Bakit daw po? Yun nga ang pagkakaalam ko nun, pero nung ano, hindi. May babayaran pa ako. Magkano po ang inabot nun? Bali, inabot yun ng 35,000. Professional fee? Hindi, yung lahat. Tapos yung natira lang, inabot yata ng 12. Ay, 14. Yung sa professional. Hmm. Mm. Hindi siya nasakop ng PhilHealth, Hindi. sa malasakit. Mm-mm. Kahit sa ang hospital ngayon, kailangan meron yung paglabas mo, mabayad ka pa. Mm. Kala ko kasi nung ano baga, wala na, zero balance na. Mm. Kasi meron naman bagang ano na sa ano yun, PhilHealth. Tapos yung may DSWD pa. Tapos may malasakit. Sa ano pa, sa governor's office, meron din nakukuha doon. Mayroon, oo. Nakaano naman ako dun. Gawa nga nung siyempre kailangan mo talagang maghanap pa ng pera. Mm. Kaya yun ang naanuhan ko. Napagdiskitahan. Na, oo. Ay wala naman talaga kaming kapirahan. Saan naman ako maano. Ay yun si Ard, hindi naman siya nakapagtrabaho. At saka nung natapos ng mga operasyon, hindi pa naman din siya makapagtrabaho. Pahinga ulit. Oo. Kaya kailan lang nakatrabaho yun siguro ngayong mag-May. Oo, nung huli kong bisita po kay Nanay Mirna, nagbablog ako noon, lumapit siya kay Nanay Mirna. Nangingi siya ng pamasahe kahit 10 lang daw. Eh nasaktuhan niya naman ako nandoon, kaya binigyan ko. Naikwento nga din yun sa akin. Sabi ko, pasalamat ka kako at naandyan ni Kuya Mat, na-exact mo. Ano nga, nagpunta ngayon kay Ate Mirna, hindi ko naman nga alam na naandyan. Hindi daw siya ng pamasahe. At wala nga yung bike niya, nasira, hindi siya makapagano. Saka hindi pa naman siya pwedeng mag-bike noon. Kasi sugat pa bagay inoperahan sa paa. Kaya sana, sige lang. Ano pong trabaho ulit ngayon ni Kuya Aldrin? Nag-ano ulit siya ngayon yung nagwawalis na lang siya ng mga kalat-kalat doon sa ano ng kuprahan. Kasi di pa naman siya pwedeng magbuhat na mabigat. Ilan taon na nga po si Kuya Aldrin? Ano na yung mga 56 na. 56, ikaw po? Ay ako mag-55 na. Ay, hindi halata. Para ka lang 25. Wala lang ngipin. Ganito Kuya Mar, kaya sabi ko, hayaan mo at pag naano ko nga yung rep, kasi hanggang ngayon iniisip ko pa yun pa rin yung kung makukuha ako, kung saan ako makakuha ng pantubos. Oo. Pero willing naman ibalik kung tutubos. Ayos naman, okay naman kausap yun. Kaya lang, parang nagtampo ata yung sponsor na nagbigay. Kaya nga, nagtampo nga yun si Ma'am Gina, pero alam ko naman na maintindihan ako ni Ma'am Gina kasi kung hindi naman talaga ako gipit, hindi naman yung mangyayari. Ay siyempre, unahin ko naman yung buhay. Kaya lang, sa isang banda, may pagkakamali ka rin talaga. Oo. Ay sa panahon kasi yung Kuya Jim, nang mangyari yun, wala naman kasi akong maanuhan kasi gabi na. Opo. Alam naman nagtawag ako pa ako din, wala, para naman akong nakaano nun. Kaya, busy na kasi ako, Kuya GM. Sunod-sunod kasi yung ano namin ay. Yung pagsubok. Oo. Katatapos lang nung ano, tapos yung... Sumunod, graduation. Yung sa graduation, okay na yun. Oo, yung sa graduation pa nga pala. Pero wala na akong problema doon sa graduation na babayaran kasi meron naman nagpadala noon. Okay. May nagbigay. Yung sa graduation pinigay okay na. Ay siyempre, saan baga nang di pa man nadating yung graduation, ay talagang magastos na. At marami baga silang, ang tawag doon yung, kung saan yung nasa finish na. Oo. Ay, ano pa, December para ako nagbayad. Unang-una na aksidente si Kuya Aldrin. Pangalawa, may graduation. Pero may naka-ready naman na. Mayroon ng ano. Kaya, pero awa naman ng Diyos at nakaraos din naman. Ay, yun ng graduation nga ng anak ko, hindi talaga ako ang nakapag-grandmat sa kanya kasi wala. Kasi yun naman kapatid ko na ospital, ay ako ang nag-admit kasi. Ikaw nagbantay. Ikaw din ang inasahan. Hindi ako nag-asikaso na para siya lumabas, pinaghingi ko din kung saan. Kaya, busy ako nung time na yun. Kaya hindi ako nakapag-ano nung kay Kuya April, kay Kuya GM na magsabi ng ganito na iaan ko muna. Kasi wala sa isip ko. Ang isip ko kasi, mabayaran na. Ako na yung makakuha ako ng pera, yung maibalik ko din yun kasi kailangan din. Ay, kumbaga, no choice ka na talaga. Wala akong mapagpilian, talagang ganun. Ay, kailangan man na nung tao yung pera. Ay, siyempre, maghahanap ako.
Didiskarte ako kung maibalik at kailangan naman niya namatay. Na-stroke kasi yung anak niya. Ay, bali, inano din yung ano sa ulo. Mm. Inoperahan pero namatay din. Tapos katatapos lang na naman nun, siya naman, yung kapatid ko naman. Ay, kaya sabi ko, ano ba yan? Nagiging ano ka no, Ate Elsa, nagiging takbuhan ka. Kasi ganun kami kasi Kuya Mark na magkakapatid. Ilan Nagdadamayan. kami. Oo. Nagtutulungan. Kasi siyempre katulad baga ng walis tingting, pag iisa lang nagkakaisa sa isang tali, baga sama-sama sila. Pag Mm. may unity, madali lang naman maanuhan Mm. ang problema. Kaya sabi ko nga doon sa nag-aano sa akin, hindi nila ako naintindihan. Sa mga bashers mo. Saka doon nga, napanood ko din nga yung ano ni Malu, yung mag-asawa. Dahil ko hindi ako nila lang naintindihan. Ano po? Yung sabi nga ni Malo at saka ni Ramil, yung mag-asawa, Mm. napanood ko yun. Ngayon ko na lang napanood yung last na ano, na nakapagpahinga ako na dito sa bahay, napanood ko yun na yun ang tungkol doon sa refrigerator. Sabi ko, hindi nila ako naintindihan. Kaya, Kumbaga wala sila sa sitwasyon mo nung mga time na yun. kaya mahirap man maghusga sa kapwa na hindi alam ang totoo yung sinmula at saka yung ano, kung ano baga ay hindi nila alam ang punot dulo. Kasi ang problema minsan parang libro yan eh. Kapag hindi mo binasa sa umpisa, Ay, hindi mo alam yung hindi mo climax. maiintindihan yung buong kwento. Oo, pag natapos mo. Mm. Kaya sabi ko, ay talaga, kaya lang hindi ko man na yung pinagpatulan yung bagay na yun. Kasi kung papatulan ko, hindi yung matatapos, saka maano lang kami. Kaya sinabuti ko na lang na wag ko na lang yung pansinin kasi hindi lang naman talaga nila alam yun. Buong katotohanan. Mm. Kasi marami yung nagsasabi na gano'n. Ay okay lang yun, basta hindi naman totoo. Basta yung sinasabi ko ay totoo. Sabi ko, hindi ako nagtatago sa bahay. At saka yung asawa ko, hindi naman talaga pagkakapagtrabaho. At gawa nga ng inano yung paa. Mm. Ako nga yung masyado. At noong time nga nung nasa ospital kami noon, 12:00 ng hating gabi. Naglalakad ako sa sentro, naghahanap ako ng magagamitin sa pag-opera. Ay siyempre sa probinsya, kailangan mong alerto para makasalang. At kung hindi, aantay pa kami na, mamaya na lang. May, may ritual pala si Wako. Ayun no. Maantay pa kami, Kuya Mark, ng makakasabay sa pag-opera. Ganun pala yun. Sa BMC kayo dadalhin? Hindi, diyan lang. Dito lang sa atin. Sa May probinsya. orthopedic ba dyan? Meron naman baga May pumupunta? may espesyalista ang doktor niya. Kasi sa buto po yun, ano? Mm-mm. Nag-aantay po kayo ng date. Dapat may kasabay na operahan. Kailangan, halimbawa, nag-order na yung doktor, ura-urada, kailangan makompleto mo yung kailangan na gagamitin. Kaya, ganun ako. Mm. Kahit ako nangutang ako basta ma-survive lang yung ganung bagay. Kasi ang buhay ng tao, hindi ko kayang bilhin sa tindahan. Pero yung pera, habang nabubuhay ang tao, kayang hanapin. Kaya sabi ko nga Buti hindi mo naisipan ibenta ang bahay mo. Ay, hindi naman. Wala na kami. Yan ang hindi. At saan na kami titira? Tama. Kaya, pero sisikapin ko, Kuya Mark, din yun, yung rep. Kasi yung bigay yun ni Ma'am Gina. Ay, ako man nga, ayaw ko man sana yung gawin. Sa totoo lang, ayaw ko. Kasi kung saan na bagay, masakit man sa kalooban ko na anong nangyari yun. Kasi yung pa naman ang hiningi ko kay Ma'am Gina, ay sabi naman ni, nung agum ko, hayaan pag nakaano tayo ng pera, yun ang unahin kahit hindi tayo kumain. Sabi niya. Ay, sabi ko, sige, ibalik mo yun. Yung para bagang ano ko sa kanya, ibalik mo yun kasi malay mo ka kung magkaroon na tayo ng kuryente, ay magagamit natin yung pag nag-negosyo tayo. Kailangan makapag-apply ka muna ng sariling kontador. Ay, meron ako, Kuya Mark, ang wala na lang nga sa akin yung pa-installation ba yun? Installation ng wiring. Oo, yung sa wiring. Tapos, yung service draft, nagpasukat na ako. Mayroon ng ano yung magawa. Kaya lang wala pa yung gagawin, yung mga materials. Ay, hindi, alam mo naman yun. Ay, Kuya Efren,
pasensya ka na kay Naimer na alam mo naman kasi ang matanda, alam mo naman ba noon pa man, ako yung ginagawa sa akin na kahit minsan nga nagtatampo din nga ako diyan. At yung ay makabo ka na lang baga ng bibig. Mm. Ah, minsan nga sinabihan ko nga na din na sa vlog na kapag nagbibigay ka, wag mo na yung binabawi-baoy. Kasi galing sa Binabawi. oo, yung parang ano ganun. Ay minsan din ay nag-iinit din yung ulo ko. Kaya lang yung sa pakaano ko ay kahit anong ano matanda na kasi at saka masyadong ano siya sa buhay. At palibasa sulusulo lang siya, wala siyang anak, wala. Pero sabi ko, ay mabuti na yan ate man na wala kang anak, wala kang puproblemahin, kundi sarili mo lang. Kaya sabi niya, at minsan nga dinatnan ko niya isang araw, sabi ko, bakit nakaganyan ka? Gusto ko niyang makausap si Ninong. Uy, di pa naman Pasko. Ay, daw, hindi nga. Sabi ko, bakit ano kang problema mo? Minsan nagkasama kami ni nagdaan, magkasama si Mama El. Hello po, Mama El. Mm. Saka si Kuya Efren nagdaan. Mapunta yata doon yung kay Labis Friend. Malo. Ay, nakita. Tapos tinitingnan ko si Neymar na, ay bakit ganyan na naman ang tingin mo? Anong nakita mo? Sabi ko, may nagdaan. Biniro ko, ay wala. Pero nagkaway-kaway kami ni Mama Ed. Tapos, sino naman na niyang kinakawayan mo? Ay wala lang, best friend ko, nagdaan. Biniro ko. Tapos, nakatingin pala. Nagdaan naman anya yun. Si Ninong, diyan niya ako pinansin. Uy, kulang sa pansin. Hindi na tawanan ko. Mm. Hindi anya yun sa akin mapunta. At wala naman anyang ano sa akin. Ay, busy yun kasi sana maintindihan mo din sila kasi hindi lang naman tayo ang tinutulungan yan. Mm. Marami. Na nila yung oras. Kaya magpasensya ka na. Kasi ganun. Hingi daw po siya ng paumanin o ano? Siguro ay hihingi yun ng O magpapaliwanag po siya? magpapaliwanag yun. Kaya sabi niya kay Pastora Brenda na awan ko kung ano nag-chat yata si Pastora na ayaw daw niya sa cellphone. Kuya friend, personalan daw po kayo makausap. Parang face to face. Oh, face to face. Anak ko, baka kung ano naman yung kasalanan mo, Kuya friend. Sana bisitahin mo din si Naimer na kasi parang nagmamaktul kaninang umaga ay nandito. Mm. Yun na namang ang bukang bibig sa akin. Sabi daw ay, sana gusto kong makausap si Ninong, ayaw kong sa cellphone lang. Ay, sabi ko, hindi na mapapagod yung pagpunta dito kahit sa cellphone. Ay, ayaw ko. Gusto ko personalan. Sabi ko, naku, ano na naman doon sasabihin. Tapos, gusto ko sanang paiyakin kanina. Bibiruin ko. Uy, naku, sabihan ko sanang, kaninang pagpunta dito na, ay, hindi na yung mapunta dito si Kuya Efren. At bakit naman, binil kanina. Bakit naman, ay, may iba na yung tutulungan. Ay, hindi niya pwede yun na na kalimutan niya ako. Kailangan, magkausapan niya talaga kami. Magpapaliwanagan niya ako sa kanya. Mm. Sabi ko, ayan ka na naman. Nako, hindi niya mapaliwanagan niya ako. Alam naman niya ako. Wala akong anak, wala akong asawa, wala akong kapamilya. Ayan lang. Nawala na naman tayo sa ere. Yung wala kang kapamilya. Di wala ka palang kapatid. Ay, mabuti naman ang kanya-kanya baga tayo ng buhay. Ay, oo nga pala. Pinag-alahan ko na lang para maano na yung ano niya. Tapos sabi niya, sana may edad na ano. may edad na daw siya. Tapos gasino na lang daw yung natatanggap niyang Pensyon. oo, kakarakaunti. Magdating man lang daw, marami na daw siya mayroon sa tindahan. Sabi ko, yan tayo sinasabi ko sa iyo. Di ba may ipon po siya? Wala na daw siyang ipon. Kasi meron pa siyang binabayaran yung kabaong daw niya. Sabi ko, ang tagal pa ang buhay mo, ay liyan niya, meron pa niya akong yun, sa insurance niya. Ano daw yung buwan-buwan. Sa madaling sabi po, hingi ulit siya ng tulong kay Papa, parang gano'n. Oo. Sabi ko, ikaw kasi salita ka kasi ng salita na kung ano-ano. Sana isipin mo muna. Kasi minsan tayo, pag nagsalita, nakakasakit na tayo ng damdamin. Dapat ganun. Marunong kang magpakumbaba. Huwag kang magmataas. Ay, magpapaliwanag na nga ako sa kanya. Gusto ko siyang makausap.
Kaya, sabi ko, hayaan mo kung minsan ka ako ay ano kami dalawa ni Kuya Mark, na sasabihin ko pag nagkita kami nun. Kaya, thank you na lang at naandito ka, Kuya Mark. Saka, Mm-mm. Kuya Efren, sana dalawin mo din si Naimer na magparamdam ka din po sa kanya at para maibsan na ang lungkot. Hinagpis. Alam mo si Nanay Mirna kasi parang minsan sala sa init, Ay, sala sa yun na lamig. nga. Tingnan mo na lang nga sa akin, ginawa niya sa akin. Mm-mm. Sobra-sobra. Pero, Dapat, anong ba? Dapat, di ba nagbabasa siya ng Bible, ano? yun. Dapat mas marami ka natututunan, mas marami ka nauunawaan sa buhay. Kasi, ano ka na malapit ka na kay Lord eh. Kaya Kumbaga, nga sabi ko, dapat, yung mga pag-aalala niya, yung hindi niya pagbibigay ng magandang komento, dapat sinasawalang bahala niya na lang. Kasi time ka lang manalangin. Si Nanay Mirna kasi palibasa, hindi siya nabiyayaan ng anak, walang nag-aaruga sa kaya kanya. nga, yun. Siguro yun na lang yung ano ko sa kanya, na obserbahan ko sa kanya. Naghahanap siya ng kalinga, ng pagmamahal. Kaya nga sabi daw, naku, paano na ito? Sa totoo lang kasi nga yung mga timing, Kuya Mark, bali, sabi ko nga sa kanya, kami din kako, wala din kami talaga sa ngayon. Ni halos nga Ate Mer na pasensya ka na kako pag napunta dito. Hindi Pares kayo kita gipit mapakain. ngayon. Nandito siya. Hinahatidan ko naman yun. Minsan, dito pagpunta niya, na pinakain ko siya nang dapat ay ako ang namakain no. Apo. Di pa ako na, binigay ko sa kanya. Mabuti pa ako at bata-bata pa. Mm. Sabi ko, kumain ka na yan. Ay, Buti- salamat nga. Buti nga may natatakbuhan siyang kamag-anak. Yung ibang tinutulungan namin wala. Kaya, Paano na lang kaya, di ba? ay, nung kahapon, naghingi yun ng 20 pesos. Mm. Ay, wala naman na akong pera talaga. Kahit 5. Ang ginawa ko, nanghiram ako ng 20. Sabi ko, pasensya ka na kako, Ate Marna, at wala talaga. Binigyan ko ng 20 para daw pambili ng ulam. Hinatidan ko na lang ng gulayin. Madaling sabi, pares kayo gipit. Parehas talaga kaming gipit. Pero okay lang, sabi ko, mas maganda ka kung dumadaan yan sa atin. Huwag lang tayong magkasakit. Kasi yan, nalipas lang din, hindi naman lahat ng oras ay wala tayong makakain. Okay. Kaya, galing na yung kanina. Kaya sabi ko, Ate Marna, pasensya ka na talaga. Wala akong maipapakain sa iyo sa ngayon. At talagang gipit na gipit kami. Kami nga ni Wako, sa dalawang kape lang kami mula kanina umaga hanggang ngayong tanghalian. Oh, magtatanghalian pa lang kayo? Wala, mainit na tubig na naman, kakape na naman kami. Oh, anong oras na? Wala pa, Alas ano na? Mag-aalas 4 na. Kaya nga. Oh, eto may dala ako sa iyo, Ate Elsa, saglit dito tayo. Mausok. Okay lang. Paano kasi nagugutom na naman siguro niya. Nagtataboy siguro ng elemento si Wako. Masamang elemento. Ganito talagang gawa Kunin ko lang yung tubig ko dito, ha. Buksan mo yan, Ate Elsa, may mga kape dyan, dilata. Ito may importante dyan yan, oh. Ano? Yan, buksan mo. May ulam kayo dito, ha. Buksan mo daw po. Envelope. Wow, pangalan. Galing yan kay Lola Jet. Ay, kay Lola Jet. Hello po, Lola Jet. Uy, ang tagal na din namin si Lola Jet. Hindi pa rin ako nakakalimutan. Laging mayroon na ay, naandyan pa yung binigay niya sa akin. Kaya hindi ko tinitibo yung Kuya Mat kasi sa pagluto ko. Wow. Ano Ang yan? ano daw kaya ito? Ano nyo, Stoneworks, Lon. Ay, detergent pads. Ano kaya ito? Tapos yung isa, ayan, na full storage ako. Ano Okay pa na. po? Ano pa po yan, Elsa? Wow, sabon. Sabon, o may sabon din dito. Mabango. Nakalagay pati dito. Ay, wow, lipstick. Wow, parang yata Pang, vanilla bean. Wow. Para yata Kuya Mark. Lola Jit, pasensya ka na po at parang meron ako ditong karibal. Sana, na. Hindi. Oo. Oo, yung nagdadalaga ko po ang anak. Sana wag naman itong makita ngayon ni Wako.
Laki na pati katawan ni Wako. Halatang Oo. nag-gym. Oh, thank you po, Lola Jit. At mayroon pa akong karibal dito. Ito mga dilata. Tapos may kape dito. Ito na ulamin nyo. Spam mo. Ate Elsa. Sarap yan. Wow. Ayan, Paano may naman kape yan? dito. May dilata. Wala nga kami nitong ulaman. Wala Mm. pa kami, nag-aantay pa kami. Nag-aantay May po sabi. ng bale ni Kuya Alden. Makabili kami ng bigat. Ay, ang bango. Mahilig ka. May kape dyan. Wow. Tanghalian nyo, alas 4. Wala pa, mamaya pa pagdating kami ni kapi-kapi lang kami at saka biskuit lang. Gugutom na si Wako. Ako, hindi napigilan Kuya Mark. Mm. Wow, may kape oh. Sakto Masarap pati. ang kape na yun na itong padala ni Lola Jet. Sarap ito oh. Thank you. Wow. Masarap ang kape. Anak, may kape ito oh. May Timpla na Wako. Wala na, masarap yan. O kaya prito na kayo ng ulam at Oo. makakain na kayo. May sinaing man kayo. Wala pa kami sinain Kuya Wala Mark. pa. Kaya nga inaantay namin si Papa niya kung makakabali. Saglit lang ha. Tingnan ko kung may pera ako. Ito Ate Elsa, 100 lang ito. Pagpasensyaan mo na ha. Thank you Kuya Mark. May, nako. Bili ka Bili na ka ng ng bigas bigat. para At makakain na kayo. Pipituhin, oh. Ito mas, ayun, may ulam naman na kayo dyan. Ano? Meron na Kuya Mark. Thank you. Talaga ngayon Kuya Mark, ang buhay. Sakto pala ang dating ko. Kaya pala, sabi ko, ay wala. Mabuti nga Kuya Mark at di kami nakaalis. At sana meron sanang akong inaanong tao na para magkaroon man din sana ako ng pambilit ng bigat. At yung nagpapaano ng birth certificate, tutulungan ko. Nagpapalakad. Oo. Yun naman sana ang aking mga partial na pagkakakitaan. Yung pag may nagpalakad, yun. Ay siguro ay mapiesta baga ng dait. Opo, bukas Ay, po ata. busy siguro. Wala pong pasok bukas. Walang pasok. Walang pasok at pinyasan bukas, festival ng dahil. Ngayon nga sana, sabi ko madiretso sana kami panood ng parade. Hindi man nagtawag, ay siguro busy pa. Kaya sabi ko, ay naku anak, siguro may balat siya sa puwet. Kaya thank you Kuya Mark ha, at Lola Jit, thank you po. Sana lagi kayong mag-iingat. At syempre, malayo sa sakit at laging malusog. Syempre, laging masaya. Ingat kayo palagi at Ate Elsa ha. God bless po Ikaw sa inyo. din, Kuya Mart, at sa iyong pamilya. Mag-iingat kayo lagi. At siyempre, laging naandyan ang pag-aano ng ating Panginoon. Salamat po. Thank you. Ingat lagi. God bless po. At thank you po sa lahat ng mga sponsor at kahit alam mo na yun, pag alam ko naman Kuya Mart na hindi ka manghuhula. Kaya yung sabi nga nung dyan ay wala akong magagawa kung ako po ay iiwanan na o aayawan na. At syempre, para sa iba naman. Kung meron pa naman magtutulong at okay pa din po. Thank you. Kahit wala pa naman. Ako po yung buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsor na tumulong talaga na nagkaroon pa ako ng bahay, ng sariling lupa na dati ay naandun po kami sa ibabaw ng Poso Negro. Yeah, thank you po talaga. Malaking bagay po ang nagawa ng mga sponsor sa akin. Maraming salamat ulit.